Shoutout muna sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Kung saan man kayo naroroon, sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Madami akong gustong i-content sa issue ngayon sa nangyari kay Tekram. Madami tayong pwedeng mapulot na lesson sa mga pangyayari at isa na itong topic na i-discuss natin ngayon. Tama ba o mali na bawiin ang naibigay na? At sang-ayon ba kayo sa sinabi ni Daisy na hindi totoo ang pagmamahal ng mga taong nagbigay kay Dave dahil lang sa gustong bawiin ang kanilang binigay? Alam kong mahahati ang opinyon ng marami patungkol sa issue na yan. Kaya yan ang pag-usapan natin at samahan nyo ako dyan sa comment section. Pero bago ang lahat, gusto ko lang linawin na ang ilalahad ko dito ay ayon lang sa aking pagkaunawa, obserbasyon at opinyon ko lamang. At kung may abogado po na nakikinig sa atin at may nakita po kayong mali, pakitama na lang po. Okay, let's continue. Ulitin natin ang tanong na tama ba o mali na bawiin ang naibigay na? Ito ang masasabi ko dyan. In general, kapag ang gift o regalo na tawag natin ay binigay na, considered na yon na property ng recipient. At ang nagbigay typically does not have a legal right to ask for it. However, may ilang exceptions and considerations para magkaroon ng karapatan ang nagbigay na bawiin ang binigay niya. Isa na dyan yung tinatawag na conditional gifts. If the gift was given with a specific condition, you may have a case for asking for it back if that condition is not met. Halimbawa, ibibigay ko itong iPad sa iyo. Pero kapag bumaba ang general average mo ng 87, babawiin ko yung iPad. Isa pang example, 3 years ago nagbigay ng 1,000 euro gift ang company. Kaso may kondisyon. Hindi pwede mag-resign sa period na binigay nila. Ngayon, paano kung nagastos ko na yung binigay tapos nag-resign ako na hindi pa tapos yung period na binigay nila? Well, no choice ako na ibalik yon. Otherwise, pwede akong daanin sa legal ng company para mabawi yung 1K na binigay nila sa akin. Yan ang tinatawag na conditional gifts. Mas madali yan i-resolve lalo na kapag may kasulatan. At sa aking opinion, kung may kasulatan o malinaw ang kondisyon ng mga sponsors ni Dave na para sa pag-aaral niya, mapabawi lang nila ang bigay nila kung sabihin ni Dave na ayaw na niyang mag-aral. Kaya kung idadaan sa legal, may punto si Kuya Val Matubang na kung gusto niyong bawiin, kumuha kayo ng abogado. Pero iyon ay kung may kasulatan or even malinaw na nailatag sa kung saan dapat mapunta ang bigay nila. Dahil kung wala, typically speaking, ang bigay ay bigay at hindi na pwede bawiin o di na dapat bawiin pa. Pero dahil nga may exceptions at considerations dyan, magkakaroon ng pagtatalo-talo at minsan pa nga umaabot pa sa korte. Pero madalas, nakukuha naman sa maayos na kasunduan. Dahil kung magmamatigasan pa sila, abay oras at pera din ang gugugulin nila. Baka yung gusto nilang bawiin, mas malaki pa yung gagastusin nila sa bayad sa lawyer at abalang gagawin sa kanila kumpara sa gusto nilang bawiin. Ngayon, punta tayo sa pangalawa, ang tinatawag na mistaken gifts. If you can prove that the gift was given by mistake or under false pretenses, you might have a legal claim to retrieve it. Halimbawa, nagpaawa ka sa isang tao at sinabi mo may sakit ka at kailangan ng operahan ka. Tapos naawa sa iyo, nagbigay siya ng 100K. Bigay niya sa iyo pang-opera at gamot mo. Pero wala ka naman palang sakit at pinang-nose augmentation mo lang para gumanda ka. Pag ang isang regalo ay pumasok dyan ng fraud or deception, pwede ka madaan sa legal na paraan para mabawi ang bigay kahit iyan ay kusang ibinigay. Ngayon ang tanong, pwede bang idahilan ng sponsors na mistaken gift yung ibinigay nila kay Dave? Dahil ang akala nila mabait na bata at itinuring niyang tatay si Tekram. Pero ngayon tingin nila hindi naman pala at nalinlang lang sila ni Dave. Sa tingin ko mahirap yung patunayan. At isa pa, tingin ko at opinion ko, nung panahon na maraming nagbibigay kay Dave, wala namang panlilinlang na ginawa si Dave para masabing mistaken gifts ang binigay ng sponsor. Pero itong pangatlong i-discuss natin, ito ang possible na pwedeng mai-apply o mai-consider na dahilan para mabawi ng mga sponsors ni Dave ang ibinigay nila. Emotional considerations. Beyond legal rights, you might consider the emotional implications and the nature of your relationship with the person. Open communication can sometimes lead to a resolution.
Nakapaaloob dito sa emotional considerations yung unfulfilled expectations. Iba ito doon sa conditional gifts. Ang conditional gifts kasi mayroong malinaw at nakalatag na kondisyon. Dito kasi beyond legal rights, kinukonsider ang emotional implication. Kung ang nagbigay ay mayroon siyang emotional attachment sa binigay o expectations kung paano dapat iyon gamitin. At kung dahil hindi na fulfilled yung expectation, gusto niyang bawiin ang ibinigay. At isa pa, kung ang nagbigay ay nakaramdam ng pagiging ungrateful sa binigyan o kawalan ng respeto o hindi pagpapahalaga sa bigay, iyon ay kinukonsider na dahilan para mabawi ang ibinigay. Pero nasa pag-uusap na yon para ma-resolve yung issue ng bawian. I-clear ko lang ha, ang pinag-uusapan lang natin dito ay ang issue ng gifts o yung mga binigay na pera kung tama ba o mali na bawiin ang ibinigay ng sponsor. Labas dito ang iba pang issue na pwedeng mag-lead sa kasuhan sa pagitan ng dalawang panig. Okay, balikan natin yung isa pang tanong sa simula nitong video. Tama ba si Daisy nang sabihin niya na yung mga babawi ng gift, hindi mga totoo ang pagmamahal nila kay Dave? Ito ang opinion ko. Hindi porkit binawi mo ang regalo mo sa isang tao, hindi na totoo ang pagmamahal mo. Katulad ng unang kong example sa simula ng video na ito about the conditional gifts. Hindi porkit binawi mo ang iPad, hindi mo na siya mahal. Tinuturuan mo lang siya na magsumikap at abutin ang nakaset na goal. At kung ang mga nagbigay kay Dave ay nadismaya at hindi nila na-fulfilled yung expectation nila, hindi nangangahulugan na hindi sila totoong magmahal. Kayo, ano ang opinion ninyo sa sinabi ni Daisy na hindi totoo ang pagmamahal ng mga taong gustong bawiin ang binigay para kay Dave? At ano ang opinion ninyo, tama ba o mali na bawiin ang naibigay na? Ngayong alam na natin na may mga exceptions and considerations pagdating sa bawian ng pera. At since pwede gamitin na dahilan ng sponsors itong emotional considerations at kung ako ang sponsor, mas gugustuhin ko pang ibigay na lang o ipagkauloob sa iba na mas nangangailangan. Tutal, mayroon na namang mga ninong na kumupkop kay Dave na kaya siyang suportahan at pagbigyan sa lahat ng gusto niya. Sa nakikita natin, sobra-sobra na ang suporta ni Dave sa mga ninong niya na konsentidor. Hindi na naman siguro siya magugutom at kaya na siyang suportahan ng mga kumonsentis sa kagustuhan niya. Dahil sa opinion ko, ang isang ungrateful child hindi dapat kinukonsenti. Bagkus binibigyan ng lesson. Kaya sa opinion ko at ganang akin lamang naman, ibigay na lang sa iba na mas nangangailangan at wag na sana kayong pumanig at maging tulad ng mga ninong at iba pang konsentidor na nakapaligid sa bata na alayan ng sobra-sobrang pera at regalo ang isang bata. Maraming bata ang salat sa mga pangangailangan. And give only what is necessary. Don't spoil the child dahil iyan minsan ang dahilan kung bakit nagiging ungrateful ang isang bata. Pag sobra-sobra at kaya niya nang paikutin ang mga taong nakapaligid sa kanya dahil marami na nga siyang pera. Again, uulitin ko, ang mga sinabi ko sa videong ito ay base sa obserbasyon at aking opinion lamang. Sang-ayon ba kayo sa opinion ko o hindi? Comment your opinion below. Hanggang dito na lang muna. This is Ecclesiastico. Until my next vlog, God bless.